Napayas ako pagkagising ko ng umagang iyon. May kasama pa iyong pagtalon-talon sa malambot na kama ko. Yes, sobrang saya ko ngayong araw ito. Ngayong araw kasi ang alis ni Daddy para sa business trip niya sa Australia. Ilang araw na rin kasi akong inaaya ng friends ko para mag-bar hopping. Pero hindi ako makasama dahil sa nandito ang super strict na Daddy na kung ituring ako ay 14 years old. I was old enough na naman para higpitan pa niya. Eksakto pa na nasa vacation ng mami ko, kaya wala na talagang makakapigil sa akin para maging free. Ate Sara, anong ginagawa mo? Para kang palaka dyan. Tumigil ako sa ginagawa ko nang biglang pumasok sa room ko ang super kulit kong little sister na si Charm. 7 years old pa lang siya, pero kung magtaray iyan ay talagang talo pa ako. Wala, nag-exercise palusot ko. Tinasa niya ako ng kilay. Exercise or you're happy because daddy's leaving? Isusumbong kita. Hoy, hindi ah. Alam mo ikaw talaga. Teka nga, bakit pumapasok ka sa kwarto ko na hindi ka man lang kumakatok ha? May permission ako ni daddy. Pinapababa ka na niya dahil paalis na siya. At naka-cross arm na tinlikuran ako ni Charm. Lumabas na siya ng room ko. After kong maghilamos at mag-toothbrush, ay bumaba na ako para puntahan si daddy. Naabutan ko siya sa living room na karga si Charms. Nang lumapit ako para halikan siya sa pisngi, ay binaba niya si Charms. Ingat po kayo, Daddy. Nakangiti kong sabi sa kanya. I know that smile, Sarah. You're happy dahil 1 month akong mawawala dito. Magagawa mo na ang gusto mo, diba? Sabi niya. Naglungkot-lungkutan ako. Of course not, Daddy. Malungkot po ako kasi wala nang magmamando dito sa akin. And besides, huwag niyo akong masyadong husgahan. Oh well, kahit wala naman ako dito, ay mamomonitor ko pa rin kayo ni Charm. Napakunot ang noon niya sa sinabing to. What do you mean by that? May mga darating na tao dito mamaya para i-install ang CCTV cameras dito sa loob at labas ng bahay. At nakaliking yun sa laptop ko, kaya malalaman ko kung anong oras ka aalis sa uuwi, Sarah. You can't lie to me. Pila pa sana ako pero nagpaalam na si Daddy. Hindi namin siya inihatid sa airport dahil sa kagustuhan na rin niya. Nakakainis. Bakit naman papakabitan ni Daddy ng CCTV itong bahay? Paano nang bar-hopping ko with my friends? Ang outing, yung sleepovers and everything. Ay, bahala na nga. Hindi ako mapipigilan ng CCTV. Camera na iyan. Pagsapit ng tanghali ay may dumating na 5 lalaki na mag-i-install ng CCTV camera sa bahay. Meron sa salas, sa kitchen, sa stair papunta sa second floor at sa labas. Mabilis naman nilang nagawa ang kanilang trabaho, kaya bago gumabi tapos na sila. After ng dinner, biglang nag-text sa akin ng friend kong si Riley at may party daw sa bahay nila. Kasama daw ang lahat ng friends namin. Ganun talaga kaming magkakaibigan. Nagpa-party kahit wala namang occasion. Umuo na agad ako kay Riley. Pupunta ako at wala akong pakialam sa CCTV na iyan. Ngayon pa ba na wala si Daddy? Saka for sure, panakot lang naman ni Daddy na nakalink yun sa laptop niya. I was too smart para maloko niya. Kilala ko si Daddy. Halos alas 3 na ng madaling araw nang matapos ang house party ni Riley. Medyo lasing na ako pero kaya ko pa namang mag-drive pa uwi. Are you sure kaya mo umuwi, Sarah? Marami namang rooms. No, Riley, kilala mo ako. Hindi ako nakikitulog sa ibang bahay. Kapag lasing ako, okay. Sabi ko sa kanya nang akmang pipigilan niya akong umuwi. Kumibit balikat siya. Okay, just text me kapag nakauwi ka na sa inyo para alam ko kung safe ka. Sure, ako ang bahala. Bye, Riley. Bye, Sarah. Be safe. Halos 30 minutes lang ako ng drive at nasa bahay na ako. Bago ako bumaba ng kotse ay nag-text muna ako kay Riley para sabihin nasa bahay na ako. Pagpasok ko ng bahay ay sumalubong sa akin ang kadiliman. Hindi ko na binuksan pa ang ilaw dahil kahit nakapikit ako, ay kabisado ko ang loob ng bahay. Makakapunta ako sa kwarto ko kahit gaano pa yun kadilim. Pero nang pakit na ako sa hagdan papunta sa kwarto ko, ay nagulat ako nang biglang bumukas ang ilaw sa salas. Napatingin ako sa CCTV na nasa may taas ng hagdan at napamura sa sarili ko. Mukhang may sensor pang lecheng CCTV na iyon Hindi ko na lang yun pinansil dahil lang nasa isip ko lang ng oras na yun ay ang humiga at matulog sa napakalambot na kama. Wala nang iba. Finally, narating ko na rin ang room ko. Padaba akong ipinagsak ang katawan ko sa kama at agad ipinikit ang aking mga mata. Pero hindi pa mo nakakalipas ang ilang minuto nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tinatamad na kinuha ko sa bulsa ang nagwawala kong phone at kumunot ang noo ko ng isang unknown number na basa ko sa caller ID na tumatawag sa akin. Hello, who's this? Sagot ko. Sarah, boses iyon ni Daddy. Agad akong umayos ng upo at pilit ginawang normal ang boses. Daddy, oh hi po, bakit po kayo napatawag?
Alam kong kauuwi mo lang ngayon, Sarah. Drunk? Nakagat ko ang ilalim ng labi ko sabay tirik ng mga mata. So, totoo nga na nakaling sa kanya ang CCTV cameras dito sa bahay. Okay, fine. Ngayon nga lang ako umuwi. Pero I'm not drunk, Daddy, I swear. At nagdadala ka na rin pala ng lalaki sa bahay, ha? Paalisin mo yan or I'll be grounded, Sarah. What? Lalaki? Anong lalaki? Wala akong dinadala. Sa CCTV's footage will never be wrong. Huwag mo akong niloloko. Bakit nagdala ka ng lalaki dyan sa bahay, ha? Hindi ko talaga maintindihan ang inaaksa sa akin ni Daddy. Paano niya nasabi na may lalaki akong kasama? Mag-isa lang naman akong umuwi. Bigla ko tuloy binuhay ang ilaw sa kwarto at wala naman akong nakitang lalaki o kahit na sino. Daddy, wala akong dinadalang lalaki dito sa bahay. Kilala mo ako. Hindi ko gaway ng ganyan. Then check your email. Isinend ko sa iyong katarayan mo. Watch your words, Daddy. Check it now. Hindi na ako nagsalita. Kinuha ko na agad ang laptop at tinignan ang email na sinasabi niya. Nakita ko naman agad dahil nasa pinakauna yun. Tinownload ko muna ang attachment ng video at nang matapos sinagot kong pinanood. Nakita ko doon yung paakyat na ako sa hagdan at ganoon lang ang paggapang ng kilabot sa aking katawan nang makita ko na may kasama nga akong lalaki paakyat ng hagdan. Pero para lang siyang anino dahil kulay itim lang siya pero hugis tao. Parang nakaakbay siya sa akin at kasabay kong umaakyat sa hagdan. Naputol ang video nang pumasok na ako sa kwarto ko. Ano, Sarah, napanood mo na? Tanong niya. Paalisin mo na ang lalaking dala mo dyan or else uuwi ako ng Pilipinas ngayon din. Huwag mo akong subukan. Parang nawalan ako ng kakayahan na magsalita ng sandaling iyon. Gimbal na gimbal ako sa napanood ko. Hindi lang iyon ang huling insidente na may nangyaring kababalagan sa bahay. 1 week after ng pangyayaring yun ay tinawagan na naman ako ni Daddy. Galit na galit siya dahil umuwi na naman daw ako ng madaling araw. Nakita daw niya sa CCTV. Pero I swear to God, hindi ako lumabas ng bahay that night. Naroon lang ako sa kwarto ko buong araw. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung sino ba ang mga nakikita ni Daddy. O Sarah, buti naman at pinayagan ka ng Daddy mo na pumunta dito sa house party ni Riley. Tanong ko nang makita ko ang isa sa mga kaibigan ko. Well, hindi niya ako pinayagan, Ann. Pero hindi din naman niya alam na umalis ako ng bahay. Ngiting-ngiting sagot sa akin ni Sarah sabay inom ng punch na nasa baso. Lagot ka pag uwi mo. Wala siya sa bahay. Ang OA nga eh. Nagpalagay siya ng CCTV sa house namin para kahit wala siya, mamomonitor pa rin niya ako. Hindi niya alam na magaling akong lumusot. Nagkatawanan kaming dalawa. Nang lumapit na si Riley sa amin, ay iniwan ko muna sila. Alam ko kasi na gusto ni Riley si Sarah. Para nun makadiskarga ang mokong na yun. Medyo torpe kasi. Nakahalubilo ako sa iba pa naming mga kaibigan. Meron akong malaking circle of friends. 16 kaming lahat sa bahay ni Riley at nag-i-enjoy sa party. Lahat kami ay middle class. O di kaya ay mayaman talaga tulad ni na Sarah at Riley. Mabuti na lang at walang kapitbahay na nagagalit sa amin kahit medyo malakas ang sound. O nasaan si Ellen and the other girls? Tanong ko sa mga lalaki kong kaibigan na nasa sala sa tumiinom ng light drinks. Nasa pool nagsuswimming. Sagot ni Jan, shucks, bakit ba hindi ako nakapagdala ng two-piece swimsuit? Para naman makapagpatalbogan kami sa kaseksihan. Maybe next time. Guys, groupie naman tayo. Sabi ni Aileen na nakapapasok lang. Halatang galing sa pool dahil sa suot niya yung swimsuit. Yes, groupie. Hiyaw naman ng mga boys na parang asong ulol na nakatanghod sa katawan ni Aileen. Mas sexy naman ako sa kanya. Nilabas ni Aileen ang phone at monopod at nag-post na kami para sa groupie. Hey Riley, pa-open naman ang wifi mo. Sabi ni Aileen at mukhang i-upload agad ang groupie photos namin. Okay, sigaw na sagot naman ni Riley. Maya-maya nga ay kanya-kanya ng kuha ng pictures. Hindi naman siguro masama kung pati ako ay mag-take ng pictures, no? Kaya agad kong binuksan ang bag ko para kuhanin ang phone ko. Pero bigla akong namutla nang hindi ko makita doon ang phone ko. Okay ka lang, Ann? Parang ang laki ng problema mo sa itsura mo. Pansin sa akin, dyan nakatabi ko lang. Malaki talaga. I think I lost my phone. What? Check mo nang mabuti sa bag mo. Wala talaga eh. Wait lang ha. Umalis ako sa group ring na dyan at lumapit kina Riley at Sarah nag-uusap pa rin. Hey guys, parang i-istorbo ko sa rin na. Sabay silang lumin sa akin at nag-smile. May nakita ba kayong phone dito na naiwan? What kind of phone ba, Ann? Tanong ni Sarah. iPhone 6. Wala eh. Tawagan mo kaya yung number mo. Hindi naman siguro yung nakasilent, di ba? Hindi nga. Manghihiram sana ako ng phone kina Riley at Sarah. Pero nagkataon na wala silang load. Ano ba yan ang yayaman nila pero walang load? Wala pa. Sa bagay, sanay naman kasi kami through Skype at Viber nagko-communicate. Sa lahat ng mga kaibigan ko na naroon ay si Aileen lang may load kaya ang phone na lang niya ang ginamit ko.
Nang itry kong tawagan ang number ko, ay nagring iyon. Pero mukhang hindi sa bahay ni Ryle ko yun na wala dahil wala kaming naririnig na nagre-ring sa phone dito. Pero hindi ko inaasahan na may sasagot sa kabilang linya. Naputol ang pagring at pumalit doon ang parang malalim na paghinga ng isang lalaki. Hello, ikaw ba ang nakapulot ng phone ko? Ang tanong ko. Mahinang tumawa ang lalaki sa kabilang linya. Hindi ko ito napulot. Medyo malaki ang boses niya kaya medyo natakot ako. Bakit nasa iyo yan? Don't tell me ninakaw mo yan sa akin. Sasabihin ko na agad sa iyo hindi mo yan mapapakinabangan dahil ipapalak. Hindi ko ito ninakaw. Galit na sigaw ng lalaki sa akin. Kung gusto mo itong makuha, makipagkita ka sa akin at ibinitin pa talaga ang sasabihin. At ano? Pigil ang hininga na tanong ko at gigilitan ko yung leg mo hanggang sa umubusan ka ng dugo. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Agad kong pinutol ang tawag at ibinalik ang phone ni Eileen. Isa-isang naglapitan sa akin ng mga kaibigan ko nang makita nilang takot sa mukha ko. What happened? Sino yung kausap mo? Tanong ni Sarah at inutusan nito si Riley na ikuha ko ng tubig. Hindi muna ako sumagot hanggat hindi ako nakakainom ng tiwag. Piling ko kasi biglang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Pagbalik ni Riley ay dire-diretsong ininom ko ang isang baso ng tubig na ibinigay niya sa akin. Matapos iyon, ay saka ko sinabi sa kanilang sinabi sa akin ng lalaking may hawak ng cellphone kong nawawala. Naku, iba na talaga ang panahon ngayon. Ninawakan ka na. Tatakutin ka pa. Pakli na yun matapos ang kwento ko. Tinatakot ka lang ng lalaking yun para hindi ka na maghabol sa phone mo. Iniisip ko na lang na ganun nga. Hindi ko na lang sinryoso ang sinabi sa akin ng lalaki na gusto niya akong patayin. Masayang natapos ang party at madaling araw na akong umuwi. Hindi naman ako lasing kaya hindi na ako nag-sleep over sa bahay ni Riley. Isa pang may pasok pa ako bukas sa trabaho. Antok na ipinasok ko ang susi sa keyhole ng pinto ng apartment ko. Mag-isa lang ako dito dahil gusto ko talagang magpaka-independent. Kaya ko naman doon nahirapan talaga ako nung una. Nang makapasok na ako, hindi ko kinalimutang ilak ang pinto. Diretso agad ako sa kwarto ko at humiga sa kama. Hindi na ako nag-abalang maglinis pa ng sarili o magtanggal man lang ng makeup dahil sa inaantok na talaga ako. Papikit na sana ako ng mga mata ko ng isang bagay na nakapatong sa side table nang nahagilap ng mga mata ko. Ang nawawala kong cellphone. Oh my God, andito ka lang pala. Akala ko na wala ka na. Masaya kong turan sabay kuha ng phone. Ngunit ang kasiyahan ko ay napalitan ng pangamba at takot nang maalala ko ang lalaking nakausap ko kanina nang tawagan ko ang sipik ko. Kung nasa kanya kanina ang phone ko, ibig sabihin ay hindi. Pakiramdam ko ay biglang umikot ang paligid ko at pagtingin ko sa pintuan ng kwarto ko ay isang nakangising lalaki ang pumasok doon at papalapit siya sa akin.